Isang mamamahayag ang nag-iimbestiga sa isang videotape na may kaugnayan sa kamatayan ng 4 na teenager, kabilang ang kanyang pamangkin. Mayroong isang urban legend tungkol sa tape na ito. Ang manonood ay mamamatay 7 araw pagkatapos mapanood ito. Kung tama ang alamat, kailangan niyang magmadali upang iligtas ang kanyang anak at ang kanyang sariling buhay. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang horror mystery movie na pinamagatang The Ring. Nagsimula ang kwento sa 2 teenager na babae na pinag-uusapan ang mga pangyayari ng nakaraang linggo kung saan ang isa sa kanila, si Katie, ay pumunta sa isang cabin sa kabundukan upang gumugol ng oras kasama ang ilang mga kaibigan. Habang nag-uusap, nalipat ang usapan sa di umano'y sinumpang videotape. Ang isa pang batang babae, si Rebecca Becca Kotler, ay nagsabi na ang sinumang manood ng video na ito ay makakatanggap ng isang tawag sa telepono kung saan ang isang boses ay nagsasabing, mamamatay ka sa loob ng 7 araw. Pagkatapos, eksaktong 7 araw, hanggang sa minuto, pagkatapos mapanood ang tape, namatay ang nanood. Sa takot, si Katie ay nagsiwalat na napanood niya ang video na iyon sa cabin noong nakaraang linggo kasama ang 3 kaibigan. Eksaktong 7 araw na ang nakaraan. Matapos ang isang serye ng mga hindi may paliwanag na pangyayari na kinasasangkutan ng isang telebisyon sa bahay na nakabukas at nakakatakot na mga tunog, si Katie ay misteryosong namatay habang si Becca, nang nasaksihan ang pangyayari, ay nasiraan ng pag-iisip at ipinasok sa isang mental hospital. Sa sumunod na eksena, ipinakilala sa atin ang tiyahin ni Katie na si Rachel, isang mamamahayag na nakatira sa Seattle. Ang kanyang anak na si Aidan ay hindi lamang pinsan ni Katie kundi isang mabuting kaibigan at tila sensitibo sa mga psychic na pangyayari. Ibinalita ng guro ni Aidan kay Rachel na gumuhit siya ng mga larawan ng kanyang pinsan na patay sa lupa ng ilang araw bago namatay si Katie. Sa libing ni Katie, hiniling sa kanya ng kapatid na babae ni Rachel na imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang anak. At sa pagsisimula niya, nalaman niya ang tungkol sa videotape. Ang kanyang pagsisiyasat ay humantong sa kanya sa parehong cabin sa mga bundok kung saan napanood ni Katie at ng kanyang mga kaibigan ang tape. Doon, nakita niya ang tape at sa huli ay pinanood niya ito. Pagkatapos nito ay tumunog ang telepono at sinabi ng isang batang babae na 7 araw. Kinabukasan ay tinawagan niya si Noah, ang ama ni Aidan, para tingnan ang video. Si Noah ay sarkastiko at may pag-aalinlangan tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng mga video at ng mga pagkamatay. Ngunit si Rachel ay lalong nakumbinsi matapos ang mga larawang kinunan sa kanya ay nagpapakita ng kanyang muka na distorted. Isang epekto na naroon sa mga larawan ni Katie at ng kanyang mga kaibigan sa araw pagkatapos manood ng tape. Pinanood ni Noah ang tape at hiniling sa kanya na gumawa ng kopya para sa karagdagang pagsisiyasat. Sa kasamaang palad, ngayong nagsisimulang matakot si Rachel na mayroong talagang isang bagay na mapanganib tungkol sa tape na ito. Pinanood ito ni Aidan makalipas ang ilang araw. Sa parehong araw, tinawagan ni Noah si Rachel at sinabi sa kanya na naniniwala siya sa mga pahayag nito tungkol sa tape pagkatapos niyang makita ang sarili sa isang convenience store camera na may distorted na mukha. Makikita natin ang isang tumpok ng mga larawan na kakakuha lang ni Noah sa kanyang sarili. At lahat ng kanyang mukha ay distorted. Matapos mapanood ang tape, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay kay Rachel at marahil sa sinumang nakapanood ng sinumpang video, nakaranas siya ng mga kakilakilabot na bangungot, pagdurugo ng ilong at mga nakakagulat na kakaibang sitwasyon. Tulad ng kapag na-pause niya ang isang seksyon ng sinumpang tape kung saan ang isang langaw ay lumilipad sa screen, nalaman niyang nakukuha niya ito mula sa monitor. Ang pagsisiyasat ni Rachel ay lumipat sa tape mismo, na naglalaman ng isang tila hindi magkakaugnay na serya ng mga imahe. Ang pagsisiyasat sa mga larawang iyon ay humantong kay Rachel kay Anna Morgan, ang babaeng nakita sa tape na nakatira sa Moesco Island kasama ang kanyang asawa at anak na babae at nag-aalaga ng mga kabayo. Natuklasan ni Rachel na isang misteryosong trahedya ang nangyari sa Morgan Ranch, kung saan ang lahat ng mga kabayo ay tila nabaliw. Pinatay ang kanilang mga sarili
sa pagtatangkang tumakas sa rancho. Malamang na naging sanhi ito ng matinding depression ni Ana Morgan at di nagtagal pagkatapos manirahan sa isang mental na institusyon ay nagpakamatay. Pumunta si Rachel sa bahay ng mga Morgan at hinanap si Richard Morgan na tumangging magsalita tungkol sa video o sa kanyang anak na babae. Pumunta si Rachel sa lokal na doktor para magtanong tungkol sa pamilya Morgan. Sinabi sa kanya ng matandang doktor na gusto ni Ana na magkaanak ng higit sa anupaman, ngunit hindi kailanman matagumpay na nagbuntis. Isang taglamig, sila ay umalis at bumalik kasama si Samara na kanilang inampon. Ngunit pagkaraan ng panahon ay nagsimulang magreklamo si Ana tungkol sa mga pangitain na nangyayari lamang kapag nasa malapit si Samara, kaya't pareho niya silang ipinadala sa isang mental institute sa mainland. Pumunta si Noah sa institute at hinanap ang file ni Ana Morgan at natuklasan na may nawawalang video. Bumalik si Rachel sa bahay ng mga Morgan kung saan natuklasan niya ang mga tape ng mga pag-uusap ni Samara sa doktor. Nahihiyang ipinaliwanag ni Samara na hindi niya sinasadyang saktan ang mga tao sa paligid niya, ngunit hindi niya ito mapatigil. Matapos panoorin ang video ng pag-uusap ni Samara, si Rachel ay nakaharap ni Richard Morgan na kinuha ang lahat ng mga electronic sa bahay sa kanyang banyo, habang ang bathtub ay umaapaw sa tubig. Sinabi niya na ang bata ay masama at pagkatapos ay agad na nagpakamatay sa pamamagitan ng paghiga sa bathtub at pagbukas ng electronics sa pamamagitan ng switch-controlled na extension cord sa kanyang leeg. Dumating si Noah sa bahay pagkatapos lamang ng kamatayan ni Richard at kasama si Rachel, pumunta siya sa kamalig upang hanapin ang isang maliit na silid kung saan si Samara ay itinago ng kanyang ama. Sa likod ng wallpaper ay natuklasan nila ang isang nasunog na imahe ng isang puno na ipinakita sa videotape at naalala ni Rachel na makikita ito malapit sa cabin sa Shelter Mountain Inn. Mula dito malalaman natin na si Samara ay may supernatural na kakayahan na hindi sinasadyang magsunog ng mga imahe sa mga bagay sa paligid niya, kabilang ang isip ng mga kabayo at isip ng kanyang mga magulang na nagtulak sa kanyang ina na magpakamatay. Si Rachel at Noah ay umalis sa Morgan Farm at dumating sa Shelter Mountain Inn at natuklasan ang isang balon sa ilalim ng sahig. Natunton ni Rachel ang lugar kung saan pinatay si Samara, sa ilalim ng balon. Nang bumagsak ang isang TV na marahil ay ginawa ni Samara, ay tinamaan si Rachel na nagresulta sa pagkahulog niya sa balon at natagpuan ang katawan ni Samara. Si Samara o sa anumang paraan ang hindi pa ganap na patay na katawan ni Samara ay gumamit ng kanyang kakayahan upang ipakita kay Rachel na tinangka ni Ana na i-suffocate si Samara ng isang bag ng basura upang wakasan ang kabaliwan na nilikha ng kakayahan ni Samara at itinapon ang kanyang katawan sa balon pagkatapos. Gayunpaman nakita natin ang mga mata ni Samara na nakabukas habang siya ay lumulubog at pinapanood ang kanyang ina na isinasara ang balon. Dito natakot si Rachel nang napagtanto na si Samara ay buhay pa ng ihulog. Ang katawan ni Samara ay mabilis na naagnas sa mga bisig ni Rachel pagkatapos na magising si Rachel mula sa pangitain. Ipinaalam ito ni Rachel sa mga autoridad at binigyan ng wastong libing na malamang na magpapahinga sa kanyang espiritu. Tinanong siya ni Noah kung gaano katagal ka mabubuhay na nakakulong sa isang balon at nahulaan ni Rachel na makakaligtas ka ng 7 araw. Sa puntong ito ay tila maayos na muli ang lahat at ipinaalam ni Rachel kay Aidan na hindi na sila guguluhin ni Samara. Gayunpaman, mabilis siyang itinuwid ni Aidan at sinabing ang espiritu ni Samara ay nakawala na at makikita ang mga bakas sa kanyang braso na kagagawa ni Samara sa isang bangungot na naranasan din ni Rachel. Sa pinakanakakatakot na eksena ng pelikula, si Noah ay nagbabalik tanaw sa ilang mga print ng video sa kanyang apartment nang ang kanyang TV ay bumukas. Sa parehong paraan na naranasan ng pamangkin ni Rachel na si Katie bago siya namatay. Pinatay lang ito ni Noah pero bumukas muli ang TV na nagpakaba kay Noah. Pagkatapos ay nakita niya ang isang paulit-ulit na larawan ng isang balon kung saan ang isang babaeng may mahabang buhok ay gumagapang palabas ng balon at dahan-dahang lumalakad patungo sa screen. Nang ilabot at umatras si Noah at literal na gumapang palabas ng telebisyon si Samara. Natumba si Noah sa isang estante sa takot at gumapang palayo. Nang lumingon siya, si Samara ay nakatitig sa kanya ng diretsyo na naging sanhi ng kanyang hindi maiwasang kamatayan.
Ito ay natuklasan ni Rachel pagkatapos magmadali sa kanyang apartment. Si Rachel ay nagmadaling umuwi at sinira ang tape sa sobrang pagwawala. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naligtas, ngunit si Noah ay pinatay. Napagtanto niya na ang tanging paraan upang makatakas kay Samara pagkatapos panoorin ang video ay ang gumawa ng kopya ng tape at ipakita ito sa ibang tao. Kaya magpapatuloy ang cycle. Gumawa si Rachel ng isang kopya upang ipakita kay Noah, habang si Noah ay hindi gumawa ng mga kopya. Nagtapos ang pelikula sa pagtulong ni Rachel kay Aiden na gumawa ng kopya ng tape. Habang ginagawa ang kopya ng tape, lumingon si Aiden sa kanyang ina at tinanong siya kung sino ang manonood ng tape. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.